Dito tayo kay Amy Marcos. Mga kababayan, ito yung mga bagay na ayaw ni Amy mangyari. Mga kababayan. Peace of sky, hello po. And kay mga ka-vibes, and kay Leilani Rodriguez, hello po. Monida Parson, hello po. Ayan, Simplicico Calino, hello po. Mga kababayan, ito yung mga bagay na ayaw ni Amy mangyari at hindi gusto ni Amy. Mga kababayan. Mga kababayan, ito po. Alam po natin, simula po noong SONA, no, ni PBBM, na sabi niya, siya po mismo nasaksihan niya at nakita niya kung anong nangyari sa flood control, kung saan napunta. At sabi pa nga niya, mahiya naman kayo. Sabi niya. Simula nung nagsalita si PBBM, mga kababayan, napakaraming politician po ang umaaray. No? Napakaraming politician po ang nagsasalita. 'Di ba? Maraming politician, mga kababayan, ang nagsasalita at nagtuturo. Ayan. Ma'am Tet, hello po sa iyo diyan. Maraming politician na nagsasabi at ng mga naghuhugas kamay. Minsan nga yung iba, katulad kay Chavit, sabi niya, bakit hindi subukang umpisahan, nakalkalin ang Ilocos? Kaya pala lumapit si Amy doon na, Manong Chavit, kahit anong mangyari, si Amy pa rin ito. Kaya mga kababayan, medyo natahimik si Chavit. Ngayon mga kababayan, habang nagdadaldal itong si Chavit, lumabas lahat ng mga sikreto ni Chavit sa Ilocos Sur. Nakalka lahat yung mga nakaraang issue, tapos hanggang sa kinasuhan siya ng plunder, no? Ng isang taga Ilocos Sur, no? Dati na mga taga Narbacan. Kinasuhan siya sa ombudsman ng plunder. Natahimik si Chavit. Ngayon mga kababayan, si Amy naman ngumangaw-ngaw. Ngaw-ngaw-ngaw. Bata pa kami ni Bongbong. Tumira kami sa ibang bansa. Lumaki kami na ako ang tumatayong nanay at tatay niya. Sabi niya ganon, di ba? Sa rally sa INC. Ngayon mga kababayan, kaya pala nagkakaganon si Manang. Pilit niyang sirain ang pangalang Marcos. Pilit niyang sirain ang pangalan ng kapatid niya. Kasi pa nga kababayan, hindi kasi nagustuhan ni Manang ang kilos na ginawa ng kapatid niya na paiimbestigahan itong nakawan sa flood control. Kasi mga kababayan, habang hindi pa lumabas ang pangalan ni Manang, kumanta na siya, nagngangalngal na. Sinabi niya mismo sa harapan, sa rally ng Iglesia ni Cristo na adik si PBBM. Diba? So ngayon mga kababayan, akala siguro ni Manang na kapag sinabi niya at siya ang magsabing adik si PBBM, maniniwala ang tao. Kasi bakit? Kapatid mismo ang nagsalita. Adik daw. So ang akala niya maniwala ang tao, nagkakamali siya. Yung tao na imbis maniwala, mas pinagtatawanan siya. Kasi bakit mga kababayan? Alam po natin na kung bakit nagngangaw-ngaw, nagngangalngal at umiiyak sila. Kasi po nasasagasaan ni PBBM yung mga baho nila. Katulad na lang dito mga kababayan. Simula nung nagngangaw-ngaw si Amy, may ads po tayo, huwag po kayong mag-skip, malaking tulong po yan. Para makabili tayo ng Mustang. Diba? Simula mga kababayan noong nagngalngal itong si Amy, mga kababayan, ay unti-unti nang lumalabas ang kanyang pangalan. At dito mga kababayan, bago lumabas ang kanyang pangalan sa tinatawag na Cabral Files or DPWH leaks, no? Ito, bumida muna si Manang. Matapos niyang sabihang adik si PBBM, adik si Lisa, adik ang buong pamilya ni PBBM, pati mga anak, ay inalok pa daw ni Sandro ang kanyang anak na si Mateo Manotok. Inalok pa daw niya. Kaya nagkaganon. Bumida pa siya. Kung saan hinanap niya ang budget kay Secretary Vince Dizon at sinabihan pa niyang, bakit ka nagmamagaling? Hindi ka naman engineer.
Tinalaga ka lang dyan, pero hindi ka engineer. Ito po, mga kababayan. Una, sumalang ang budget ng education sector sa pagsisimula ng Bicameral Conference Committee meeting para sa 2026 proposed national budget. Si Senadora Amy Marcos hinanap agad ang budget ng DPWH. Nakatutok. Live. Si Darlene. Yan, nagpapatuloy ang BICAM o Bicameral Conference Committee meeting para sa 2026 national budget. Ito ang unang pagkakataon na binuksan sa publiko ang BICAM at unang tinalakay ang budget para sa sektor ng edukasyon. Kasisimula pa lang ng deliberasyon ng Bicameral Conference Committee sa panukalang 2026 national budget, umalma na si Senator Amy Marcos sa hindi umano niya makitang kopya ng DPWH budget sa hawak nilang Summary at Reconciliation of Disagreeing Provisions na basehan ng mga diskusyon. Kung talagang So, umalma na si Amy kasi daw hindi niya makita ang budget ng DPWH. Bakit nagmamadali at atat na atat siyang hanapin? Bakit? Gusto niyang malaman na may insertion yung anak niya, may insertion siya doon, at gusto ba niyang makita na napupunduhan siya? Kasi pagkakaalam ko, mga kababayan, ang pagkakaalam ko, isa daw sa rason ng ikinagalit ni Amy kasi may hiniling po siya sa kanyang kapatid na si PBBM, ngunit hindi napagbigyan. Kaya po nagkaganyan si Manang. So ngayon gusto niyang makita ang DPWH budget. Hindi pa nga na-present ni Secretary Vince Dizon kasi alam niyo kung bakit? Hindi pa nga tapos. At syempre may issue ang DPWH kaya hindi po dapat yun unang kalkalin. Dapat ipahuli yun. Unahin yung mga mas mahalaga kaysa sa DPWH. Pero si Manang, nagbida. Transparency ang habol natin. Bakit wala rito ang pinagmulan ng pagpopoot at kawalang kumpiyansa ng taong bayan sa atin? Dapat mag-umpisa ang usapin dito sa Public Works. Schedule po ng DPWH ay bukas po. Paano natin malala? Bukas pang schedule, Amy, nagbibita-bidahan ka dyan para sabihin, inaano mo talaga na kailangan malaman natin baka may mga insertion. So dito mga kababayan, pagkatapos yung sabihang adik si PBBM at para sabihin ng tao, magaling siya. Para sabihin ng tao, malinis siya. Pero mga kababayan, matapos nitong sabihin ni Gatchalian, bukas pa po. Yan kasi, natutulog kasi sa pansitan. Naghahanap ka ng DPWH budget, bukas pa nga ang DPWH budget. Bakit ka atat? So ngayon mga kababayan, dahil dyan, para sabihin ng taong bayan, wow, ang galing talaga ni Manang. Wow, ang galing. Walang kurapto kasi bakit? Hinahanap niya agad. Ganun-ganon siya. Pero mga kababayan, sa kabila nun nito, wala na tayong narinig patungkol kay Mangga. Pagkatapos nitong bicameral budget, wala na tayong narinig kay Amy. Tahimik na ang mundo niya. Ngayon mga kababayan, habang tahimik ang mundo niya, ito na yung sunod na nangyari. Ito na ang sunod nangyari mga kababayan. Lumabas na ito. Sa halos 21 billion pesos ang halaga ng umano'y wish list ng mga senador ng 19th Congress. Ayan na. Sa 2025 National Expenditure Program o NEP. Ayan Sa na. tinaguriang DPWH leaks na hawak ng Bilyonaryo News Channel, Ayan. top 1, si dating Senate President Chis Escudero na may 3 billion pesos. Kasunod niya sina Senator Amy Marcos at Education Secretary Sani Angara. Ayan na. Exclusive agenda report. Mga kababayan, ayun na. Pagkatapos niya doon sa pabida-bida, doon sa bicameral hearing, para kung nasaan daw yung budget sa DPWH, hinahanap niya kay Mirut Keme para sabihin ng taong bayan, wow, ang galing. Diba? Ma'am Rodrigo, hello po. And kay Ma'am, Ma'am Evelinda Cauli, hello po. At sa Sirisa Porce, hello po. So, para tingin ng tao sa kanya, wow, ang galing ni Manang. Hinahanap ang DPWH budget para sabihin, hindi siya sangkot, hindi siya kasali. Pero mga kababayan, simula noon natapos ang bicameral hearing, wala na nangyari at hindi pa nga siya pumirma. Si Bato at si Bongo, hindi sila pumirma dyan sa Bicam. Ngayon ang nangyari mga kababayan, lumabas na isa-isa ang pangalan.
Chis Escudero, Aimee, at Sunny Angara ng 2025 budget. So, eto mga kababayan, simula dito. Pumapangalawa man umano sa may sponsored infrastructure projects sa 24 na senador ng 19th Congress. Nangunguna naman si former Senate President Chis Escudero na may pinakamalaking hiling na budget sa 2025 National Expenditure Program. Yan ay batay sa hawak na dokumento ng Billionaire News Channel na tinagurian na ngayong DPWH Leaks. Ayon dito, merong 34 infrastructure projects kung saan si Escudero ang proponent. 1/3 lang ito ng 105 projects ni former Senator at ngayon Education Secretary Sonny Angara. Pero pumalo ang lahat ng ito sa 3 billion pesos. Sumunod sa listahan si Senator Aimee Marcos na may 28 projects na nagkakahalaga ng 2.5 billion pesos. Si Kita ninyo? Kasali siya. 2025 bicameral budget. Pumapalo. Finalist. Top 3 finalist. Si Manang Aimee nyo na merong 2.5. Tahimik siya ngayon. Bakit walang salita si Aimee patungkol dyan sa nilabas ng bilyonaryo? Bukod dyan mga kababayan, habang tumatahimik ang mundo ni Manang. Tahimik ang mundo ni Manang. Nag-celebrate ng bagong taon. Nag-post ang anak, si Mateo. Wishing you all the best and celebrating the Happy New Year to each of everybody. Sabing ganon. Tapos mga kababayan, doon na nag-umpisa. Simula nung sinabihan ni Manang na adik si Bungit. Ading ko, adik ka. Ang mga Ilocano, pinutakti ang post ng anak na si Mateo Manotok at ang sabi, sana kayong tatlong mga anak, mga youngest son, turuan nyo ang nanay nyo kung paano maging kapatid kay PBBM. Happy New Year to all of you, the youngest son, except your mom. Eto na mga kababayan. So nabulgar na nga. Lumabas na itong mga insertion. Di ba? Lumabas na itong mga tawag dito, yung mga bicameral budget noong 19th Congress noong 2025 na meron pala siyang 2.5 billion. Nako, lumabas na. At bukod dyan mga kababayan, hindi nga pala nagkakamali si Chavit Singson na bakit nyo iimbestigahan ang Ilocos Sur, bakit ayaw nyong imbestigahan ang Ilocos Norte. Ayan na. Sabi ni Chavit, bakit ayaw nyong imbestigahan una ang Ilocos Norte? Bakit ang Ilocos Sur ang pag-iinitan ninyo? Hindi lang naman ako ang may baluarte. Bakit ngayon mga kababayan? Noong iniimbestigahan, eto na nga nangyari. Ultimo anak ni Aimee, merong 500 million din. Multiple project proposal. Allah, Diyos ko. Bukod kay Aimee, pati anak ni Aimee, merong multiple project proposal. Allah, sabit din. Akala ko ba ang sabi ni Chavit si Sandro? Akala ko ba ang sabi ni Chavit si PBBM? Bakit si Aimee at yung anak ni Aimee na si Mateo ang meron? Bakit wala si Sandro? Nako, hindi lang pala senador, hindi lang din kongresista, pati pala gobernador. Eto mga kababayan, Diyos ko, ito yung mga sikretong ayaw ni Aimee mabulgar. Hindi lang mga mambabatas ang may project wishlist sa hawak ng DPWH leaks ng Billionaire News Channel. Sa patuloy na pagkalkal sa dokumento, nadiskubreng si former Ilocos Norte Governor Matthew Manotok, anak ni Senator Aimee Marcos. May daan-daang milyon din ang request na proyekto. Karamihan pa rito na panalunan ng contractor na kapatid ng isang mayor sa probinsya. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Joash Maliban. Bukod kay Senator Aimee Marcos, tila kasama rin ang kanyang anak na si dating Ilocos Norte Governor at ngayon Vice Governor Matthew Manotok sa tinaguriang DPWH leaks o yung mga dokumentong nagdedetalye na umano'y project proponents
bago pa man ito ipresenta ng ahensya sa Kongreso. Hala. Sa pagsuri ng Billionaire News Channel, aabot sa 15 projects ang umano'y ni-request ng gobernador para sa kanyang nasasakupan noong nakaraang taon na tumagos lahat sa General Appropriations Act o GAA. Oh, Ang pasok halaga nito, lahat? aabot sa halos 550 million pesos. Hala. Bilang panglilinaw, hindi BICAM o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Oh, Ito ang mga hindi. line item para sa Hindi BICAM at hindi insertion. Ngunit ito po'y lahat ay pasok. Ibig sabihin na punduhan. Hala. Kaya pala mga kababayan, dapat lang magalit ang mga Ilocano sa kanya. At dapat talaga na magalit ang Ilocano na sinabihang si PBBM ay bangag adik ni Aimee. Kasi bakit? Kita mo, para magmukha siyang malinis sa tao, pinagkanulo niya ang kanyang kapatid at nagawa niyang sabihing adik. Diba? Kasi pala mga kababayan, siya pala ang may lihim na tinatago. Siya pala ang may tinatago na ngayon ay nabibisto at lumalabas na. Ito na, mga kababayan. Kaya pala, bata pa kami ni Bongbong. Diba? Pinagmumukha niyang tanga ang mga tao na nanunood sa kanya nung rally ng INC na siya ay malinis. At pinagmukha niya sa tao na si PBBM ay adik para paniwalaan kasi mismo kapatid na ang nagsabi. Pero pala mga kababayan, kaya pala niya yun ginawa, no? Para magmukha siyang malinis, sirain niya ang kapatid niya na nagpaiimbestiga sa katiwalian. Para ang sabihin ng mga DDS na si PBBM ang mastermind. Pero mga kababayan, eto na. Naglabasan na. Si Aimee nasa wish list ng DPWH leaks na merong 2.5 billion budget multiple proposal. Napasok din lahat. At mismong ang anak niya na dating Governor Mateo Manotoc, meron ding 500 million multiple project proposal. Pasok na din lahat. 'Di ba? Kaya pala. Continue natin. Kung yun bang mga project na yun ay nagawa na ba? Tapos na. Pakinggan natin mga kababayan. Diyos ko po. DPWH budget proposal na ipinipresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act. Ang katakataka lang, sa buong listahan, hindi aabot sa 10 local government officials ang kasama. Binubuo ito ng at least 4 mayors at 2 governor, kabilang na si Manotoc. Hala. Sinuri namin ang mga umano'y requested projects ng gobernador. Out of 15, 10 ang may existing contracts, samantalang hindi pa dumadaan sa procurement ang 5 kahit na nakalista ito sa GAA. 5 sa mga proyektong nakuha ng JC08 Builders Corporation. Samantalang tig-iisa naman ang napanalunan ng BJ-MJB Construction and Supply, MG Samidan Construction, Badok Builders and Supply Incorporated, Hegler's Builders Corporation at Martin Development Corporation. Ayon sa DPWH contracts, pagmamay-ari ng isang John Paul Alcid ang JC08 Builders. 2024, nagsimulang kumubaran ng mga kontrata sa Ilocos Norte ang nasabing kumpanya. 33 projects worth 186.8 million pesos ang napanalunan nito noong 2024. Samantalang aabot naman sa 90 projects worth 492.7 million pesos ang nakuha nito sa sumunod na taon. Si Alcid ang kapatid ni Lawag City Mayor James Brian Alcid na tila mayroon ding sariling construction company na nakapangalan sa kanya na kumukubra ng bilyon-bilyong pisong kontrata sa Ilocos Norte. Ang Megapolitan Builders and Construction Supply na nakapangalan mismo kay Mayor, isa sa mga pinakamalaking kontraktor sa buong rehiyon. Sa loob lang ng taong 2025, 52 projects worth 1.8 billion pesos ang napanalunan nito sa buong Ilocos Norte. Una nang nagrekomenda ang ICI ng kaso sa Ombudsman para sa umano'y contractors dahil umano sa possible violation sa prohibited interest laws. Bawal daw kasi sa mga taong nasa posisyon sa pamahalaan ang magkaroon ng government contracts, lalo na sa loob ng kanilang nasasakupan. Noong
member can be financially interested in government contracts, franchises, or special privileges during their term. They're also prohibited from Prohibited. So, pinagbabawal. Katulad kay Bongo. Halimbawa, yung kapatid niya or stepbrother niya or yung tatay niya kumuha ng project sa government, bawal po yun. Kasi bakit? Senador po siya. Ha? Kaya, ngayon, katulad sa mga anak ni Chavit, bawal po sila kumuha ng project na tawag dito galing sa government kasi nasa posisyon po lahat yung mga pamangkin niya, pinsan niya, anak niya. Bawal po yun. 'Di ba? Prohibited. At yun ay maaaring makasuhan kayo ng plunder case, no? Ang plunder case po mga kababayan ay 50 million above, no? So, kung ang project na tinanggap nila sa government, tapos sila ay may position sa government, so 50 million pataas or 100 million, pasok sila sa plunder case, 'di ba? Nako mga kababayan. Kaya kita nyo na. Oh, yung sinisiraan ninyo, ni isa hindi naman sangkot. Samantalang kayong naninira, lahat kayo sumasabit. Kaya, una si Chavit pumuputak, sabit rin. Pangalawa si Manang pumuputak, sabit rin. Ngayon, anak niya sumabit rin. Oh, asan yung kay Sandro? Asan yung kay BBM? Yan ang tanong ngayon, mga kababayan. 'Di ba? Oh, tayo nagre-react lang ha. Kaya pala sabi ng mga Ilocano, ayaw na nila kay Aimee simula nung sinabihan ni Aimee na si PBBM daw ay totoong adik. Ngayon tanong ko lang, nasaan yung mga DDS? Sasabihin na naman to ng mga DDS, bakit pinayagan ni PBBM yan? Bakit niya pinirmahan? Malay ba ni PBBM dyan? Bakit? Sa buong rehiyon ba ng Pilipinas, buong distrito, maisa-isa ba ni PBBM yun? 'Di ba? Yung problema nyo nga sa pamilya, sa bawat pamilya ninyo, hindi nyo nga marisolba. Si PBBM pa, buong Pilipinas ang pinapasan at dinadala. 'Di ba? Kadalasan talaga sa mga pumuputak mga kababayan, siya po yung nangingitlog. Kaya kung sino man po yung politician na puputak ulit patungkol sa flood control, sabit 'yan. Ha? Mga kababayan, lagi ninyong pagkatandaan, kung merong politisyang umaaray, sabit 'yan. Ganun lang 'yun. Hindi ka naman aaray kung hindi ka sabit, yeah? So ibig sabihin umaray siya, sabit siya. Naku, not only a mother but also a son. Naku. Oh, sino po yung mga sunod na puputak dyan? Alam na natin. Alam niyo na kung sino yon. Ala, naku, ang pait ng Pasko. Ang pait, no, ng salubong ng bagong taon ni Aimee. At ito pa mga kababayan, bukod doon, sabi ni Peebles, sabi ni Peebles mga kababayan, no? Pinatakas daw. Nako, ni Mangga. Mga kababayan, pinatakas daw ni Mangga ang kaniyang bagman na si Rofi. Pinatakas na at nasa Vienna, Austria na daw. Pakinggan ninyo. Happy New Year, everyone! Ang first pasabog natin for today is nasaan si Rufi? Aimee Marcos, nasaan yung bagman mo na si Rufi? Balita ko, nasa Vienna na siya. Kasama pa ang dalawang mong staff. Bakit mo sila pinatakbo? Bakit mo sila pinaalis ng Pilipinas? Anong meron? So, ang tanong, Aimee Marcos, nasaan si Rufi? Bagman. Alam mo naman talaga matino si Babal. Hala, ayan na nga. Simula nung lumabas itong DPWH leaks, no? Umiskabog na daw ang bagman, pati yung dalawang staff. Mga kababayan. Simula nung pumutok ang usaping DPWH leaks, no? Umiskapo na si bagman. Pati ang kanyang dalawang staff, umiskapo na rin. Alaka, ayun na nga mga kababayan. Yung sinasabi natin ngayon,
Naku, kaya pala. Putak pa. Putak pa. Kaya alam na natin ha, kung sino yung pumutak, siya yung nangingitlog. Ala, mga kababayan. Katulad nito.